kasaysayan ng Pilipinas ay hitik sa kabayanihan ng kabataang Pilipino. Mula sa pakikipaglaban sa pananakop ng kolonyalista hanggang sa pakikibaka para sa pambansang demokrasya, tayong mga kabataan ay naging matibay na puwersa ng pagbabago. Noong People Power 2, muli natin nasaksihan ang sigla ng kabataan. Libo-libong mga mag-aaral at mga kabataan sa komunidad ang dumagsa ng lansangan. Ang pagsanib ng kabataan sa malawak na mamamayan ay nagbigay ng liksi, kulay at dinamismo sa sama-samang panawagan ng pagbabago. Pagkatapos ng People Power 2, nag-usap yung iba't ibang mga organisasyon ng mga kabataan tulad ng LFS, Anak Bayan, Student Christian Movement, College Editors Guild, National Union of Students, kung ano ang dapat gawin ng mga kabataan para konkretong makuha ang hinihiling na reforma para sa ating bansa. Kinilala ng mga grupong ito na aktibo nga ang kabataan sa ating lipunan, mahalaga ang papel niya sa ating bansa, pero walang isang partido na masasabi nating kumakatawan sa interes ng kabataan sa lahat ng pagkakataon at panahon. Kaya nakita ang pangangailangan ng mga kabataan na magbuo ng isang partido ng kabataan na ipaglalaban ang interes ng mga kabataan sa loob at labas ng ating pamahalaan. Mula sa pagkakaisang ito, isinilang ang Anak ng Bayan, isang partidong magsusulong ng maningning na kinabukasan sa pagbabago ng lipunan. Ang partidong ito ay nagtataguyod ng politika ng pag-asa at pakikibaka laban sa naghaharing bulok na politika kung saan walang kinabukasan ng mga kabataan. Ang Anak ng Bayan, ang partido na binuo ng mga kabataan, pinamumunuan ng mga kabataan at para sa interes ng mga kabataan. Ito ang ating partido. Sa pagkaisahan ng iba't ibang organisasyon ng mga kabataan na buuin ang Partido ng Kabataan noong June 19, 2001. Itinaon ito sa kaarawan ni Dr. Jose Rizal dahil tulad niya, naniniwala ang mga organisasyon ng kabataan na kabataan pa rin ang pag-asa ng bayan at kailangang himukin ang kabataan na tuloy-tuloy na paglingkuran ng ating sambayanan. Kaya noong June 19, 2001, dito isinilang ang Anak ng Bayan. Dito pinagtibay ang konstitusyon at plataforma ng Anak ng Bayan. Dito napagkaisahan na ang Anak ng Bayan ang magdadala ng interes ng kabataan sa loob ng ating pamahalaan. Lumawak ang kasapian ng partido hanggang sa makapagtayo na ito ng mga balangay o chapter sa iba't ibang rehiyon na lalong nagpasigla sa kilusang kabataan. Noong ika-23 ng Mayo 2002, ginanap ang unang pulong ng Pambansang Konseho sa Malaybalay, Bukidnon. Dito, naitala na lumawak na sa 9 na rehiyon ang kasapian ng Anak ng Bayan na nangangahulugang meron ng pambansang saklaw ang partido. Noong sumunod na taon, sa mas malawak ng pulong ng Pambansang Konseho, pinagpasyahan ng partido na lumahok sa pambansang halalan na nakatakda sa 2004 bilang partidong kakatawan sa sektor ng kabataan sa Kongreso. Anak ng Bayan. Naging pangunahing biktima ang Anak ng Bayan noong nakaraang halalan ng malaganap na dayaan at karahasan. Marami sa ating mga miyembro ang tinakot at hinuli ng militar. Sa katunayan, isa sa ating mga nominado, si Ronald Evidente, ay isang buwang kinulong sa Negros dahil siya ay nakusahan ng pagpatay sa kanilang probinsya. Maraming ulat sa iba't ibang bahagi ng ating bansa na yung boto ng Anak ng Bayan ay talagang hindi nabibilang. Bago ang eleksyon, nangunguna sa mga survey ang Anak ng Bayan. Pero sa bilangan, hindi nagtagumpay ang partido na makakuha ng kinakailangan na boto upang makapagpaupo ng kinatawan sa Kongreso. Pagkatapos ng halalan, aktibo pa rin ang Anak ng Bayan. Manalo man o matalo sa eleksyon, ang pagkakaisa naman natin noon, kailangang ipagpatuloy
yung ating napagkaisahan na pangunguna sa kapakanan ng kabataan. Kaya ang Anak ng Bayan, aktibo yan sa mga eskwelahan, sa mga komunidad. Tuloy-tuloy yung kanyang binibigay na pag-aaral, mga leadership training, mga relief mission, medical mission, mga lobbying sa ating pamahalaan, yung kanyang inilalabas na mga pag-aaral hinggil sa iba't ibang issue ng mga kabataan, yung kanyang mga petisyon para sa reforma sa edukasyon, yung kanyang konkretong mga inihapag na mga panukala sa mga lokal na pamahalaan para sa kapakinabangan ng ating mga miyembro sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kaya masasabi natin na nakamit natin yung ating layunin na paglingkuran yung kabataan at himukin ng kabataan na tuloy-tuloy na kumilos para sa pagbabago, para sa paglaban natin sa mas magandang kinabukasan. May mga mungkahi mula sa mga balangay na palitan na ang pangalang Anak ng Bayan upang maiwasan ang pagkakalito nito sa pangalang katunog ng iba pang party list. Matapos ang pambansang kumbensyon ng partido noong Nobyembre 2005 at matapos ang pambansang konsultasyon, pinagtibay ng mga kasapi at pinuno nito ang pangalang Kabataan Party bilang bagong pangalan ng ating partido. Nananatiling Kabataan Party ang pinakamalaking partido ng kabataan sa ating bansa. Meron na itong pinatunayan noong 2004 elections. Meron itong pinatunayang lakas after ng 2004 elections sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na mga pagkilos at mga paglawak ng ating kasapian sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kabataan Party ay nananatiling partido ng kabataan na binuo ng mga kabataan at para sa mga kabataan. Tuloy-tuloy yung paglago ng ating mga kasapian komunidad sa mga eskwelahan, dito man sa urban o sa probinsya. Ibig sabihin, ito ang pinakamalakas na partido ng kabataan sa ating bansa sa kasalukuyan. Sa gabay ng ating prinsipyo at paninindigan na maglingkod sa inang bayan, mulat sa ating makasaysayang papel na hubugin ang kinabukasan ng bayan at alam ang pangangailangan ng isang mas maunlad na sistema, inihahay natin ang ating mga layunin. Una, ipaglaban ang fundamental na karapatan ng mamamayan sa edukasyon sa pamamagitan ng paggigiit ng mas mataas na pondo mula sa gobyerno para sa edukasyon at agarang itigil ang lumalalang komersyalisasyon ng edukasyon. Pangalawa, magbuo ng makabayan at makamamamayang tipo ng edukasyon at magsulong ng siyentipiko at mapagpalayang edukasyon na nagtatakwil sa mga bulok na ideya. Pangatlo, igiit ang karapatan ng kabataan at mamamayan sa disenteng hanapbuhay, pantay na oportunidad at makataong kondisyon sa pamumuhay. Pang-apat, isulong ang karapatan ng bawat Pilipino sa isang lipunan na malaya sa krimen, bawal na gamot, hindi makatarungang digma, militarisasyon, pagkasira ng kalikasan, dekadenteng kultura at malnutrisyon. Panglima, manguna sa pagtataguyod ng sports at sining para sa pangkalahatang pagunlad ng kabataan. At pang-anim, tiyakin ang partisipasyon ng mga kabataan sa lahat ng usapin ng pamamahala at pagdedesisyon ng gobyerno. Ngayon, higit kailanman, ang lakas, giting at talino ng kabataan ay kailangan ng bayan para sa isang maningning na kinabukasan. Ito ang panahon upang ang mga kabataan ay mahigpit na magkaisa at sama-samang isulong ang politika ng pakikibaka at pag-asa. Ang tinig ng kabataan ay dapat marinig. Ito ang isusulong ng ating partidong Kabataan!